The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said to Nicodemus, "Just as Moses lifted up the serpent in the desert, so must the Son of Man be lifted up, so that everyone who believes in him may have eternal life. For God so loved the world that he gave his only Son, so that everyone who believes in him might not perish, but might have everlasting life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world might be saved through him. Whoever believes in him will not be condemned, but whoever does not believe has already been condemned, because he has not believed in the name of the only Son of God. And this is the verdict, that the light came into the world, but people preferred darkness to light, because their works were evil. For everyone who does wicked things hates the light, and does not care and come toward the light, so that his works might not be exposed. But whoever lives the truth comes to the light, so that his works may be clearly seen as done in God." My dear brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Hayaan niyo pong umpisahan ko ang pagnininalay natin sa misang ito sa salitang alaala. Memory. Lahat po tayo meron yan, di po ba? Isa siguro sa napakalungkot na mangyari sa isang tao ay ang mawalan ng alaala. Kung yan na lamang ang panghahawakan natin, hindi lamang sa panahon ng pandemya, kundi sa ating pagtanda, at kukunin pa sa atin, napakalungkot naman siguro. Yung tipong ikay nakaupo na lamang sa isang sulok, inaalala mo yung mga nangyari sa iyo. Most of them probably or hopefully magagandang alaala. This is one thing that we can hold on to in life. In fact, that is what we are trying to do in this life, creating good memories with one another. At yan ang isang bagay na pinanghahawakan natin. Lalo na kung hindi nagiging maayos ang ating relasyon sa bawat isa, maging ang relasyon na yan sa kasintahan, sa asawa, sa anak, sa kaibigan, sa magulang, pinanghahawakan natin yung alaala, di po ba? At sa tuwing naaalala natin yung mga magagandang experiences natin doon sa tao, kahit may nagawa pa sa ating hindi maganda, kung ito'y hahayaan nating manumbalik sa puso't isipan, madali nating napapatch up yung relasyon. Pero sa tuwing tayo'y nakakalimot sa mga gandang alaala at mas pinipili ang hindi maganda na alalahanin, dito rin nagmumula ang hindi pagkakasunduan. Mula sa maliit na pagkalimot sa birthday, anniversary, maaaring sabihin natin maliit na bagay, pero it expresses a lot of how we value someone, of how we value a relationship. Kaya napakahalaga ng alaala. Lalo tigit sa relasyon natin sa Diyos. Mulat sa pool, sa lumang tipan, diyan lagi nagkakasala ang mga Israelita. Sa tuwing sila'y nakakalimot sa Diyos, sa tuwing nalilimutan nila kung ano ang ginawa ni Yahweh sa kanila,
the marvelous things God has done for them. Each time they forget it, nakakalimot sila. Sabi dito sa first reading, infidelity over infidelity. Nagpapatong-patong ang kasalanan dahil nakalimutan ang mga magagandang ginawa ng Diyos sa kanila. Kaya sa tuwing pinapaalala ito ng Diyos sa mga Israelites through the prophets, kings, judges, nanunumbalik muli yung pagmamahal nila sa Diyos. Their faithfulness to Yahweh comes back sa tuwing ito'y pinapaalala sa kanila. Dito sa ating unang pagbasa, sinasabi dito na in-inspire ng Diyos yung isang hari para magtayo ng templo sa taas ng bundok. At kung sino man ang aakyat doon sa templo ay magbabalik loob muli sa Diyos. Symbolizing that person or that nation's gesture of remembering once again God and coming back to Him. Hindi lang basta symbolism, kundi yung gesture, yung effort nila na tumingala muli, umakyat dun sa templo. And in the process of that ritual, that gesture, they begin to remember God. Pagdating sa bagong tipan, in-establish ng ating Panginoong Jesucristo ang banal na Eucharistia in memory of God's love for His people. Ito rin ang sinasabi dito sa Ebanghelyo natin, sinasabi ni Kristo kay Nicodemus, that ultimate love of God for all of us. Diyos naging tao para isalba tayo. Because God did not come to this world to condemn us, but to redeem us. Pinapaalala lagi sa atin yan ng Diyos. In every aspect of our lives, in every sacrament of the church, especially in the Holy Eucharist. Sa tuwing consecration, sinasabi ni Kristo, do this in memory of me. Pinapaalala sa atin ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Bakit? Para hindi tayo makalimot. Kasi sa tuwing tayo nakakalimot, infidelity over infidelity comes in. Nagpapatong-patong ang kasalanan. Kanya nga isa ring obligasyon natin bilang tagasunod ng Diyos ay magsimba tuwing linggo para lagi nating naiisip at nararamdaman ang presensya ng Diyos. Kung maaari araw-araw nakakapagdasal para hindi natin nakakalimutan ang pagmamahal ng Diyos. Sinabi rin dito sa ating responsorial psalm, this is not so much a curse, but rather, again, a reminder, let my tongue be silenced. On in another version, let my tongue cleave to my palate. Dumikit sana ang aking dila sa aking ngalang-ngalang. Kapag ka nakalimutan kita, Diyos ko. Kaya napakahalaga ng alaala, especially in our relationship with God. Not just with one another. Kasi sa tuwing tayo naaalalahanan kung gaano tayo kamahal ng Diyos, it humbles us. We are saved not just by our own efforts, it's mostly by God's love for us. Nagkatawang tao ang Diyos para isalba tayo. Who are we na magpamalaki na tayo'y naligtas dahil lamang sa ating sarili? And each time we remember God, it also reminds us of how much God loves us to the point of becoming one like us, and how we in turn should love one another in that same manner. Kapag gaganon ang ginawa natin, kapag gaganon ang lagi nating sinaisip at sinapuso, maiiwasan nating magkasakitan, maiiwasan nating lumayo sa Diyos. Sapagkat sasaktan mo ba ang taong nagmahal sa iyo at minamahal mo? Sasaktan mo ba ang taong nagbigay ng magagandang memories sa iyo? Maging kapwa-tao man yan, o lalo tigit ang Diyos. Ipagdasal natin sa misang ito na huwag tayong makalimot sa pagmamahal natin sa bawat isa. Lalo tigit, huwag tayong makalimot sa Diyos. Not for God's sake, but for our own sake.
because each time we remember how much God loves us, it inspires us more to love one another in the same way and to help one another get closer to God, who always loves us and who simply tells us, huwag mong kalimutan, mahal na mahal kita. Mahalin mo rin sana ang iyong sarili at ang kapwa-tao in the same manner as I have loved you.